Pa-like, share and subscribe naman po mga master. Kabanata 1581. Napatulala si Colin sa kawalang interes ni Levi. Kung dati, hindi ako mag-aalala kahit kalaban ka ng buong mundo. Pero naging ordinaryong sibilyan ka na ngayon. Paanong wala ka pa ring pakialam? Banibiro mo ba ang sarili mong buhay? Kung wala ka nang sasabihin, bilisan mo at umalis ka, utos ni Levi. Anyway, mag-ingat ka. Mas mabuting magtago ka. Hindi ka nila bibitawan. Mataimtim na tinitigan ni Colin si Levi. Mabuti pang mag-ingat ka rin. Papatayin ka nila kapag nalaman nila, paalala ni Levi. Ngumiti si Colin. Huwag kang mag-alala. Isa akong instructor mula sa Special Forces. Hindi sila maglalakas loob na patayin ako. Hindi pinansin ni Colin ang bagay na ito. Masyado siyang nag-iisip. Siya dapat ang mag-alala sa sarili niya kaysa sa akin. Gayunpaman, nanalangin ang lalaki na kayanin ni Levi ang pagsubok, lalagyan ng nobela. Bumalik si Colin sa training base at, gaya ng inaasahan, natagpuan niya sina Philip at Luther na palihim na gumagamit ng gamot. Lihim niyang itinala ang ebidensya. Samantala, natagpuan ni Luther ang kanyang sarili na walang kapangyarihang mandirigma upang makalusot sa Northampton at pumatay kay Levi. Hindi nagtagal ay nagkita na ang dalawang partido. Go get them, sabi ni Levi sa 6 na guard na pinadala ni Lance. Kanina pa sila nagsasanay sa ilalim ni Levi. Kaya, ito ay isang perpektong pagkakataon upang suriin ang kanilang pag-unlad. Ang dalawang panig ay lumaban sa pantay na batayan. Malaking improvement ito para sa 6 na gwardya. Kung tutuusin, ang mga kalaban nila ay ang mga nangungunang assassin ni Terlen. Nagulat din ang 6 na gwardya. Ikaw na, Evie. Sa pagkataranta ng lahat, inutusan ni Levi si Forlivia na humakbang pasulong. Ang 8 mandirigma ay natigilan nang makita ang isang bata na papalapit sa kanila. Ganoon mo ba kami ka-underestimate? Nagpapadala ka lang ng bata para awayin kami. Ito ay puro insulto. Papatayin ko siya. Isa sa 8 mamamatay tao ay agad na sinugod patungo sa Forlivia. Bam! Gayunpaman, mabilis siyang pinalipad ng batang babae sa isang sipa. Bumagsak ang lalaki sa lupa, hindi na gumagalaw kahit 1 pulgada. Natigilan sa gulat ang natitirang 7 kalaban. Pagkatapos sa kanya, nagpatuloy din sila sa pagtakbo pasulong. Bang! Pow! Thud! Agad na naganap ang away. Napakabilis, pinalipad din sa himpapawid ang 7 lalaki. Bumagsak sila sa lupa at hindi makapaniwalang nakatingin kay Forlivia. Ang 8 pinakamahuhusay na manlalaban ni Terlen ay natalo sa isang batang babae. Hindi ka panipaniwala, parehong nagulat ang 6 na gwardya. Hindi sila tugma ni Evie. Nakakabaliw ito, at si Evie ay isang bata pa lamang. Ang 6 na gwardya ay mas determinado ngayon na patuloy na sundan si Levi. Ito ang kanilang tanging paraan upang matiyak ang kanilang sarili ng magandang kinabukasan. Paalisin mo sila, utos ni Levi bago umalis kasama ang kanyang anak na babae. Ngayon ang unang tunay na laban ni Forlivia, at ito ay malinaw na isang malaking tagumpay. Kailangan niyang magsanay ng mas mabuti kung gusto niyang maging mas malakas. Ito ay simula pa lamang. Mabilis na nakatanggap ng balita sina Philip at Luther tungkol sa pangyayari. Ano? Natalo tayo. Hindi pwede yon. Partikular na kinuha ko ang tanong na walang mamamatay mula sa Terlen. Paano tayo natalo? Di ba ordinaryo na lang si Levi ngayon? Wala rin siyang malakas na manlalaban. Napatulala ang 2 lalaki. Si Colin ay ganoon din ang pagtataka nang marinig ang balita. Paano nakaligtas si Levi? Ito ay walang kwenta. Isa na lang siyang ordinaryong lalaki ngayon. Ito ay masyadong nakakalito. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1582. Hindi lang sila ang nalilito. Ang Obsidian Dragon ay walang pagbubukod. Kahit ang Supreme Class Fighter na ito ay hindi maintindihan ni Levi. Sa huli, nakabuo sila ng isang pamamaraan. Magpadala ka ng iba, pero sa pagkakataong ito, hindi para patayin si Levi. Ito ay para malaman kung sinong impyerno ang nagpoprotekta sa kanya. Tama, dapat nating subukan muna ang tubig. Ang pagtanggal kay Levi ay makakapaghintay. Sige, pupunta tayo ayon sa plano mo. Sumang-ayon din ang Obsidian Dragon sa arrangement.
Magpadala ng pekeng Supreme Class Fighter na hindi sinasadyang alertuhan sila ngunit makakatakas din sa harap ng panganib. Nakuha ko, lalagyan ng nobela. Ang isang pekeng Supreme Class Fighter ay isang hakbang na lang mula sa pagiging aktwal na Supreme Class Fighter. Ngunit hindi nito binago ang katotohanan na ang isang pekeng Supreme Class Fighter ay napakalakas pa rin, mas higit pa kaysa sa Northern Demon. Samantala, sa loob ng Hidden Dragon Training Camp, sina Philip at Luther ay parehong sinusubukang alamin kung bakit hindi namatay si Levi. Bigla namang dumating si Zer para hanapin sila. Ginoo, Jordan, may isang bagay na hindi ako sigurado kung dapat ba kitang kausapin. Magsalita ka. Ano ito? Napatingin ang dalawang instructor kay Zer. Napansin ko kung gaano kakaiba ang kinikilos ni Mr. Layton. Maaabala siya sa mga klase at gugugol ang natitirang oras niya sa pagtitig sa inyong dalawa. Nakita ko pa siyang palihim na dumadaan sa mga lugar mo. May idea ka ba kung anong balak niya? Parehong halatang natigilan sina Philip at Luther nang marinig iyon. Masama ito. Siguradong may naisip si Colin. Hindi katakataka na kakaiba ang kinikilos niya ngayon. Sandali lang. Siya siguro ang nagligtas kay Levi. Sige, naiintindihan namin. Huwag dalhin ang bagay na ito sa iba. Baka pinagtaksilan lang ni Mr. Layton si Erodia, Philip remarked. Ha, naguguluhan si Zer. Ngunit si Mr. Layton ay isang kilalang instructor. Bakit niya ipagtaksil si Erodia? Gayunpaman, kakaiba talaga ang kanyang kinikilos. Paano kung hindi siya maganda, tulad ng paglik ng aming plano sa pagsasanay? Posible talaga iyon. Panatilihin ang bagay na ito sa mababang. Ako na ang bahala. Tinapik ni Philip ang balikat ni Zer. Pagkatapos, kumislap sa galit ang mga mata niya nang makaalis si Zer. Kailangang mamatay ni Colin. Kung hindi, tayo ang mamamatay. Tama ka, sagot ni Luther. Siguro matagal na niyang naisip ang isang bagay at nangongolekta siya ng isang grupo ng ebidensya. Kailangan na nating magmadali. Mamamatay tayo for sure kung i-expose niya tayo. Hindi na nakapaghintay si Philip. Nagpatuloy si Colin sa pangangalap ng ebidensya, walang kamalay-malay na alam ng kanilang dalawang kasamahan ang kanyang ginagawa. Ngayon, sila naman ang nanonood sa kanya. Phew! Nakahinga ng maluwag si Colin matapos makaipon ng 1 toneladang ebidensya. Hindi ko alam kung paano nalaman ni Mr. Garrison, pero talagang tama siya. Gusto kong makita kung paano sila makakatakas ngayon na mayroon akong lahat ng patunay na ito. Nang malapit nang lumabas si Colin, dala ang lahat ng ebidensya niya. Rumble, rumble. Biglang nagsara ang main entrance. O hindi, nadiskubre ako. Hanggang sa ating lupain. Siguradong may lakas ka ng loob, Colin. Hindi nagtagal, nagpakita sina Philip at Luther. Pinandilatan sila ni Colin, kumikinang ang mga mata. Mga walang hiya kayong aso. How dare you hurt Erodia's talents for your own gains? Nasa akin lahat ng ebidensyang kailangan ko. Aminin mo ang iyong mga kasalanan, at baka isipin kong palayain ka. Napangiti si Philip, walang makakaalam basta manahimik ka. Ang mga patay ay hindi na makakapagsalita kailanman. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1583. Tama iyan. Hanggat mamatay ka, walang makakaalam sa munting sikreto natin. Isang nakakalokong ngiti ang nabuo sa mukha ni Luther. Agad na naramdaman ni Colin ang malakas na hangarin sa pagpatay na nagmumula sa dalawa. Nagdilim ang kanyang tingin. Naglakas loob ka bang pumatay ng Dragonite? Hindi mo ba alam ang kahihinatnan? Natural na tumanggi si Colin na maniwala na maglalakas loob silang kitilin ang kanyang buhay. Pero paano kung isa kang taksil na nagbenta kay Erodia? Lahat ay matutuwa na makita kang mamatay, hindi ba? Biglang tumawa si Philip. Ikaw, parang may napagtanto, naging malungkot ang ekspresyon ni Colin. Mabilis niyang naalala ang sinabi sa kanya ni Levi. Papatayin talaga nila ako. Takbo. Nagmamadaling sabi ng lalaki sa sarili. Sinusubukang tumakas. Huli na para dyan. Agad na hamarang sina Philip at Luther sa daan ni Colin. Patayin siya. Sa pamamagitan nito, maipaglalaban lamang ni Colin ang kanyang buhay. Isang matinding labanan ang naganap sa loob ng makitid na hangganan ng lugar. Nako, walang pag-asa na nalampasan si Colin. Sa bingit ng kamatayan, bumagsak siya sa sarili niyang pool ng dugo.
Sina Philip at Luther ay nagkunwaring nasugatan din. Rumble, rumble. Bumukas ang pinto ng laboratorio. Dumating si Zer na may kasamang mga tao. Nagdududa lang ako noong una, ngunit hindi ko akalain na ipagkakanulo mo talaga si Erudia sa pamamagitan ng pagnanakaw ng impormasyon mula sa lab, Mr. Layton. Nakarating na si Zer dito nang sabihin sa kanya ni Philip at Luther. Ang sumalubong sa kanyang mga mata ay ang eksena ng pagkatalo ng dalawang instructor kay Cullen matapos subukan ng huli na magnakaw ng ilang confidential na impormasyon. Okay ka lang ba, Mr. Jordan at Mr. Treadway? Napuno ng pag-aalala si Zer at ang iba pa. Salamat at nakarating kayong lahat dito sa tamang oras, kung hindi siya nakatakas. Pinunasan ni Philip ang ilang dugo sa gilid ng labi niya. Tumutulo ang dugo sa bibig ni Cullen habang hindi makapaniwalang nakatingin sa mga taong nasa harapan niya. Sila. Sa huli, walang sinabi si Cullen at nalagutan ng hininga. Ang balita ng pagkamatay ni Cullen ay yumanig sa Hidden Dragon. Ang mga Dragonites ay nagkakagulo rin. Tinangka ni Cullen na ipagkanulo si Erudia sa pamamagitan ng paglalantad ng mga plano nito sa pagsasanay, ngunit nahuli at napatay ang kanilang dalawang kasamahan sa trabaho at isang malaking pulutong ng mga disipulo, kahit iyan ang naiulat, lalagyan ng nobela. Gaano man kaduda-duda ang kwento, mayroong matibay na ebidensya ng mga gawa ni Cullen, na ginugol ni Philip at Luther sa nakalipas na 2 araw na pamemeki. Salamat sa mga huwad na dokumentong iyon, walang paraan na nagawa ni Cullen na ibalik ang mga plano. Hindi lamang namatay ang lalaki, ngunit ngayon ay maling binansagan siyang traidor. Higit pa riyan, sina Philip, Luther, at ilan sa kanilang mga alagad ay tumanggap ng mga parangal para sa kanilang mga achievements. Ang natitira na lang ay patayin si Levi, at ang buhay natin ay mawawalan ng pag-aalala. Pilit na ngumiti sina Philip at Luther. Nang magsimula silang magplano laban kay Levi, natural na natanggap ang huli ng balita tungkol sa pagkamatay ni Cullen. Akala niya ay mabubuhay pa si Cullen. Ganyan kabastusan. Pinatay nila ang aking kasama at binansagan siyang traidor. Galit na galit si Levi. Desidido siyang humingi ng hustisya para kay Cullen. Pumunta pa siya dito para bigyan ako ng babala. May utang talaga ako sa kanya. Ayokong makialam, pero iniwan mo ako ng walang choice. Ako na mismo ang maghihiganti sa kanya. Dahil doon, mabilis na tinungo ni Levi ang Hidden Dragon Training Camp. Ang kanyang pagdating ay nagulat sa lahat. Anong ginagawa mo dito? Maraming disipulo ang tumitig sa kanya. Kung sino man ang pumatay kay Cullen, lumabas ka na dito. Umungol si Levi, nagpapadala ng panginginig sa buong training base. Nagmamadaling lumabas ang lahat sa takot. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1584. Galit na galit ang lahat nang makita si Levi. Anong ginagawa mo dito, Levi? Narito ako para makita ang mamamatay tao, malamig na tugon ni Levi. Anong mamamatay tao? Ito ay isang training base, alang-alang sa Diyos. Umalis ka na dito at itigil mo na ang paggawa ng eksena. Sigaw ni Darian. Hindi ba niya kayang bigyan ng God Asterisk man break? Nagkagulo na siya simula nang mawalan siya ng posisyon bilang instructor. Heto na naman siya sinusubukang pukawin ang She Asterisk T-up sa training base namin. Nandito ako para sa B Asterisk Stard na pumatay kay Cullen. Tanong ni Levi. Sinaman ng tingin ni Damian si Levi. Ito ay kalokohan. Si Cullen ay isang taksil na nahuli na naglalabas ng mga sikreto ni Erudia. Nakuha niya ang nararapat sa kanya at masentensyahan pa rin siya ng kamatayan. Bakit mo tinatawag na mamamatay tao ang sino mang pumatay sa kanya? Nawawala na ang lalaking ito. Tama, bulong ni Zer at ng iba pang mga disipulo. Nakita namin mismo ni Cullen ang pagtataksil sa bansa. Marami ring ebidensya. Dapat ay pinatay siya noong una. Mas maganda si Erudia na walang cancer na katulad niya. Nandito ka ba para manggulo lang, Levi? Sa wakas ay nagsalita si Philip. Tama sila. Nakagawa si Cullen ng isang malubhang krimen. Matagal na nating napagtanto na hindi mabilang na beses niyang pinagtaksilan si Erudia at nagbebenta ng mga lihim ng bansa. Mayroon kaming marami ebidensya para patunayan iyon. Walang paraan na malilinis mo ang kanyang pangalan. O talagang kasabwat ka niya. Ginawa niya ang lahat para suruan si Levi. Nagkatinginan sina Philip at Luther at nagsmirk.
Noong una ay may gusto silang gawin tungkol kay Levi, ngunit sa halip ay dumating sa kanila ang huli. Kasabwat, napatingin ang lahat kay Levi na nagtataka. Mga walang hiya kayong masasamang loob. Kayo ang pumatay kay Cullen. Sinaman ng tingin ni Levi ang dalawang lalaki. Oo, tama, nagawa natin. Ngunit siya ay isang taksil, at ginawa namin ang dapat niyang gawin. Walang mali doon, di ba? Sagot ni Philip. Oo, tama ang ginawa mo, Mr. Jordan. Nasa iyo ang suporta ng mga Dragonites at ng buong bansa. Hindi ka naman nagkamali, ginawa mo ng maayos ang trabaho mo. Sa harap ng konkretong ebidensya, pinili ng mga Dragonite na maniwala kina Philip at Luther. Umiling sa frustration si Levi habang tumingin sa langit. Ikaw ba ay isang grupo ng mga idiot? Bakit ipagkanulo ni Cullen si Erudia? Ang dalawang taong ito ay walang silbi, at pinatay nila si Cullen dahil malapit na niyang ilantad ang kanilang maruming maliit na sikreto. Narito ang patunay, Levi. Ano pa ba ang gusto mo? Inihagis ni Darian ang salansan ng ebidensya kay Levi. Binuklat ni Levi ang bawat pahina. Tapos, lumawak ang ngisi niya. Napakahusay nilang ginawa ang lahat ng ebidensya na ito. Hindi mo kailanman makikita ang anumang mga butas. At tiyak na naalis na nila ang lahat ng iniipon ni Cullen sa lahat ng oras na ito, lalagyan ng nobela. Walang paraan upang linisin ang pangalan ni Cullen, kailanman. Itinuro ng ebidensya si Cullen bilang isang taksil, samantalang sina Philip at Luther ay mga bayani. Ngumiti si Levi pagkatapos niyang tingnan ang mga dokumento. Well, ano pa ang dapat mong sabihin? Hihilingin mo pa ba ang mamamatay tao? Tanong ng karamihan. Sa batas na pagsasalita, totoo na hindi ako makakahanap ng hustisya para kay Cullen. Nang marinig iyon, napangiti ang lahat, lalo na nagwagi sina Philip at Luther. Malinaw na alam ni Levi na sila ang mga pumatay, ngunit wala siyang magagawa tungkol dito. Ngunit hahanapin ko ang hustisya sa aking paraan. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1585. Agad na natigilan ang karamihan. Anong balak niya? Your way. Paano mo balak gawin iyon? Nagtatakang nakatingin ang mga ito sa kanya. Papatayin ko kayong dalawa, sagot ni Levi, na nakilala kay Philip at Luther. Nakakatakot ang itsura ng lalaki, na parang kagapang palabas lang ng impyerno. Ang ilang mga salita lamang ng tugon ay sapat na upang magpadala ng mga alon ng kakilakilabot sa loob ng kanyang mga kalaban. Natigilan ang lahat sa gulat. Ayon sa batas, matatanggap sana ni Cullen ang parusang kamatayan sa alinmang paraan. Kaya naman, sina Philip at Luther ay pinuri bilang mga huwaran na ginawa kung ano ang kinakailangan. Wala silang ginawang mali. Higit pa rito, ang ebidensya na kanilang ginawa laban kay Cullen ay sadyang hindi masasagot, kahit na malaman ng isa na ang lahat ay mali, at sina Philip at Luther ang tunay na may kasalanan. Walang ibang pagpipilian. Pinaniniwalaan ng batas na si Cullen ang kriminal. Walang sino man ang makakabawi sa kawalang katarungan. Kahit hindi si Levi. Ang pakiramdam ng kawalan ng kakayahan at pagkabalisa ng walang magawa ay lubos na nakakasakit sa puso. Ang isa ay maaari lamang magtaghoy sa kawalan ng katarungan ng mundo. Mapapanood ang tunay na salarin ng ngumiti habang ang kaawa-awang kaluluwa ni Cullen ay umiiyak sa kawalan ng pag-asa. Nako, walang choice. Ang mga tunay na salarin ay naisakatuparan ang kanilang plano ng walang kamali-mali. Maraming miyembro ng Dragonites ang matalik na kaibigan ni Cullen. Tiyak, maaari nilang maramdaman na may mali, hindi ba? Pero wala rin silang choice. Walang nagtuturo kina Philip at Luther bilang mga kriminal. Matatanggap lamang ng lahat ang kinalabasan sa katahimikan. Pero iba si Levi. Hindi niya maklear ang pangalan ni Cullen, ngunit kaya niya itong ipaghiganti. Kaya niyang patayin ang mga pumatay kay Cullen. At ngayon, iyon mismo ang balak niyang gawin. Ito ang kanyang paraan. Nababaliw ka na ba, Levi? Papatayin mo sila. Nagulat ang mga tao. Lahat ay nakatingin kay Levi na parang hindi makapaniwala. Tama iyan. Papatay ako para makaganti. Ito ang paraan ko. Bumaba ang tingin ni Levi kina Philip at Luther, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng nakamamatay. Wala ka bang pakialam sa batas? Nakakainis ka, Levi. Nagbabakasakali ka bang pumatay ng tao sa harap nating lahat?
Sa tingin mo ba papayagan ni Erodia ang ganitong kahangalan? Bilisan mo at umalis, at magpapanggap kaming walang nangyaring ganito. Galit na galit si Damian. Bakit hindi ako maglakas loob? Ganyan talaga ang gagawin ko. Papatayin ko ang dalawang lalaking ito sa harapan ninyong lahat. Nanatiling matatag ang tingin ni Levi, at halatang hindi ito nagbibiro. Nagsimulang magpanik ang mga taong namamahala sa training base. Hoy, huminahon ka, Levi. Ikaw. Bigla namang tumawa si Zer. May papatay siya. Anong biro? Okay, hayaan mo siya. Gusto kong makita kung paano ito magagawa ng isang ordinaryong tao na tulad niya. Nabalik ang lahat sa realidad sa paalala ni Zer. Tama siya. Ordinaryong tao na lang si Levi ngayon. Sino ba ang kaya niyang patayin? Kaya nga bang patayin ni Levi sina Philip at Luther? Maya-maya, nagsimulang tumawa ng malakas ang lahat. Sina Philip at Luther ay nagpalitan ng mga tingin, na nakangisi. Gusto tayong patayin ng isang regular na chap. Anong biro? Halika, pagkatapos, hahayaan mong subukan ito. May nagpasa sa kanya ng talam. Hiramin ko ito. Kinuha ni Levi ang isang punyal mula sa isa sa mga alagad bago dahan-daang naglakad palapit kina Philip at Luther. Tumigil ka hanggat kaya mo, Levi. Hindi magiging pareho ang mga bagay kapag may ginawa ka. May sumigaw. Gayunpaman, mabilis na pumunta si Levi sa harap ng dalawang lalaki. Pagkatapos, sa isang kislap ng talam, ginawa niya ang kanyang pag-atake, lalagyan ng nobela. Swoosh! Swoosh! Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1586, walang nag-asam ng ganoong kahihinatnan. Sinampal talaga ni Levi ang dalawang lalaki gamit ang talam. Napahawak ang dalawang lalaki sa kanilang dibdib sa gulat habang umaagos ang dugo mula sa kanilang mga sugat. Napatitig sila kay Levi na parang hindi makapaniwala. Anong nangyari? Paanong ang isang ordinaryong tao ay makagalaw ng ganoong kabilis? Hindi man lang kami nakapag-react. Nagsimulang mawala ng malay sina Philip at Luther. Sa pananalita ni Levi, alam nilang tiyak na sasalakayin niya sila ng walang takot. Gayunpaman, naniniwala sila na magagawa nilang pigilan siya at sa halip ay papatayin siya. Nako! Hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon na mag-react ang dalawang top-tier fighters. Agad silang nabiktima ng kanyang talam, lalagyan ng nobela. Sa nalalapit nilang kamatayan lamang hindi nila napagtanto na si Levi ay hindi ordinaryong tao. Sa halip, siya ay kasing lakas ng dati, napakalakas na sila ay napatay sa isang iglap. Bagaman, ang sitwasyon ay mukhang ganap na naiiba sa iba. Sa karamihan ng mga tao, sina Philip at Luther ay nanatiling tahimik, gayon din kay Levi na salakayin sila. Akala ng lahat ay hindi maglalakas loob si Levi. Gayunpaman, ginawa niya. At ito ay dahil sa hindi nila kahandaan na nagawa ni Levi na ibagsak sila. Kung walang hustisya, I'll kill my way through. Kahit ipagbawal ng batas, gagawin ko pa rin. Kahit hindi mo ako payagan, gagawin ko. Mata sa mata, ngipin sa ngipin. Sa mismong sandaling iyon, si Levi ay parang isang Grim Reaper na dumating upang ilagay ang huling ugnayan ng isang kaluluwa sa buhay. Kung sino man ang nangahas na manggulo sa kanya ay magbabayad ng mahal. Hindi lamang siya papatay, ngunit gagawin niya ito sa harap ng lahat. Iyon ay tunay na kabastusan. Napatulala ang lahat. Paano magkakaroon ng ganoong kapangyarihan ang isang ordinaryong tao? Ang isang sulyap mula sa lalaki ay sapat na upang mahawakan ang puso ng lahat ng tao sa eksena. Thud, thud. Ang mga manunood ay bumalik sa realidad pagkatapos lamang na bumagsak sa lupa sina Philip at Luther. Ginoo, Jordan, Mr. Treadway. Agad namang sumugod si Zer at ilang iba pa. Sa kasamaang palad, ang mga hiwa ay napakalalim na walang paraan upang mabuhay ang dalawang lalaki. Levi, how dare you? Na F***sick ka ngayon. Tapos na ang buhay mo ngayong nagawa mo na. Magbabayad din ang buong pamilya mo. Pinandilatan ng mga alagad si Levi. Galit ka, Levi. Umungol si Darian. Nag-iisang pinatay mo ang dalawa sa mga bayani ni Erodia at nabigo ang plano ng Hidden Dragon. Pinatay mo ang pag-asa at kinabukasan ng bansa. Ang plano ng Hidden Dragon ay halos nasira ngayong patay na sina Philip at Luther. Hindi sila dapat patayin ni Levi. Naranasan mo lang ang galit ng mga Drago Knights, Levi.
Hinahamon mo ang kapangyarihan ni Erudia. Alam mo na kagawa ka lang ng krimen. Talagang kakalabanin mo si Erudia. Pinandilatan siya ng mga tao. Hindi. Kailanman ay hindi ko gustong suwayan si Erudia. Lahat ng ginagawa ko ay para sa bansa. Ginawa ko lang ang tama gamit ang sarili kong pamamaraan, sagot ni Levi. Then, sumigaw siya, napaghigantihan na kita, Cullen. Huwag kang mag-alala sa isang bagay. With that, nagsimula na siyang maglakad palayo. Aking mga kaibigan, hahayaan ba natin siyang umalis ng ganon-ganon lang? Sigaw ni Zer. Hindi. Pinatay niya ang mga instructor namin. Hindi siya makakaalis. Ang mga tao ay sumugod kay Levi na namumulang mga mata. Agad naman siyang pinalibutan ng mga ito. Pagbabayaran niya ang kanyang mga kasalanan. Nilapitan ni Zer at ng iba pang mga alagad si Levi. Umalis ka na sa daraanan ko. Babala ni Levi, kumikinang ang mga mata. Kung hindi mo gagawin, sisiguraduhin kong walang sino man sa inyo ang aalis sa lugar na ito ng buhay. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1587. Desidido si Zer at ang iba pang mga alagad na ipaghiganti ang kanilang mga nahulog na instruktor. Galit na napatingin kay Levi ang lahat. Sobrang pagpapahalaga mo sa iyong sarili, ang sabi ni Levi. Para sa kanya, ang mga ito ay walang iba kundi maliliit na langgam na maaari niyang durugan sa isang dulo lamang ng kanyang daliri. Ang tensyon sa hangin ay umabot na sa pinakamataas, nang biglang. Itigil mo yan, sigaw ni Darian. Pakawalan mo siya. Ang higit na nangyari ay lumaki ng sa kanyang kaya. Kaya, maaari lamang niyang iulat ito sa mga miyembro ng konseho ng Dragonite mamaya. Hanggang tanghali, pinayagang makalakad si Levi ng malaya. Tumanggi si Zer, pero pinatay niya si Mr. Jordan. Papalayain ba natin siya? Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Ang ibang mga alagad ay patuloy na pinipigilan si Levi. Huwag mo siyang hayaang umalis. Pakawalan mo siya. Ito ay isang utos. Sigaw ulit ni Darian sa kanila. Wala silang choice kundi panoorin si Levi na paalis. Gayunpaman, kailangan kitang purihin sa pag-iisa mong sinira ang plano ng Hidden Dragon. Komento ni Darian na nagngangalit nang makalabas si Levi sa training base. Napakaraming pagsisikap ang ginugol ni Erudia sa pagbuo ng plano, para lamang masira ito sa mga kamay ni Levi. Pero ngumiti lang si Levi. Sinong may sabi na sira? Bibigyan ko kayo ng mas kapansin-pansing batch ng mga bata. Ang grupo ni Floyd ay mas malakas kaysa kay Zer. Sa katunayan, sila ang mga kahalili ni Levi, dahil mahusay ang ginawa ng lalaki sa paghagupit sa kanila sa hugis. Bukod dito, sa pamamagitan ng pagtigil sa plano, nailigtas niya ang buhay ni Zer at ng iba pang 79 na disipulo. Inalis na rin niya ang cancer na pinangalan ng Philip at Luther. Ikaw, maghintay ka lang. Pagbabayaran mo ang ginawa mo. Ang daming naghiyawan sa sobrang inis. Dahil doon, natigil ang plano ng Hidden Dragon. Mabilis na iniulat ni Darian ang pangyayari. Samantala, biglang gumuhit ang mga labi ni Levi sa kanyang pagbabalik. Napagtanto niya na isang napakalakas na mandirigma ang lihim na sumusunod sa kanya, mula sa training base ng Hidden Dragon. Malakas siya. Malakas talaga siya. Mas malakas pa sa Northern Demon. Siya na siguro ang pinakamakapangyarihang manlalaban na nakilala ko. Kung noon pa, malamang mapatay si Levi. Ngunit salamat sa mahiwagang master na iyon, siya ay muling isinilang. Hinayaan ni Levi ang manlalaban na sundan siya. Bumalik siya sa training base na itinakda niya sa Northampton at nakita niyang seryosong nagsasanay ang grupo ni Floyd, ang 6 na gwardya, at Forlivia. Ang lahat, na nasa mataas na espiritu, ay agad na tumigil sa kanilang ginagawa at binati kaagad si Levi nang makita siya. Natigilan sa gulat ang Peking Supreme Class Fighter. Siya ay nagsasanay sa maraming mga manlalaban. Ang mga brats na ito ay malinaw na mas malakas kaysa sa mga nakabalik sa Hidden Dragon. At may batang ito, gifted siya. Hindi ka makakahanap ng isang taong kasing lakas ng sino man sa kanila dito pabalik sa Hidden Dragon. Wow! Siguradong maraming sikreto ang lalaking ito. Nagiging trabaho na ako. Parang naka-jackpot lang. Napatingin si Levi sa mga tao. Nagse-set up ako ng totoong laban para sa inyo ngayon. Ang iyong kalaban ay magiging isang matigas na isa, napakahirap na ikaw ay magiging desperado, ngunit kailangan mo siyang patayin gamit ang iyong sariling lakas.
Kung hindi siya mamamatay, ikaw. Wala akong gagawin para tulungan ka, kahit mamatay ka pa. Si Floyd at ang iba ay mukhang magkasalungat. Gayunpaman, nag-aalab sila sa pagnanasa. Gusto naming mabuhay. Mananalo tayo. Umungol si Floyd. Maya-maya ay nagsisigawan na rin ang iba. Lahat tama. Magsimula na tayo, deklara ni Levi. Tapos, bigla siyang lumingon sa ibang direksyon. Hoy, buddy, kanina mo pa ako sinusundan di ba? Lumabas ka. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1588. Nagulat ang Peking Supreme Class Fighter. Damn it, mas nauna na akong namataan. Nako, hindi ordinaryong tao si Levi. Itinago niya ang lahat sa dilim. Unti-unti siyang umaalis sa anino. Isang malademonyong ngiti ang sumilay sa mukha ni Levi. Pinili niyang huwag ilantad ang taong ito sa lugar, para lamang bigyan si Floyd at ang iba pa ng pagsubok sa buhay at kamatayan. Ang 100 disipulong ito ay may sapat na kapangyarihan, ngunit hindi pa sila nakasama sa buhay at kamatayang labanan. Gagaling lamang sila pagkatapos ng laban na ito, na kung saan sila huling pagsusulit bago ang graduation. Hindi tulad ng karaniwang pagsusulit sa papel, itinaya ni Floyd at ng mga disipulo ang kanilang buhay para kumuha ng pagsusulit, dahil napakalakas ng kanilang kalaban. Sa wakas, nataman ang Peking Supreme Class Fighter na ginagamit nila bilang isang pagsasanay. Sinusubukan ba akong ibaba ni Levi sa mga walang kwentang ito? Mangarap pa. Isa na akong Peking Supreme Class Fighter. I'm unstoppable unless may sumipot na Supreme Class Fighter, mayabang niyang sigaw. Nagulat si Floyd at ang iba pa, dahil hindi pa nila narinig ang tungkol sa mga Supreme Class Fighters. Masasabi ng lahat na ang lalaking ito ay mas malakas kaysa sa Northern Demon. Nagkaroon lamang ng isang maliit na pagkakataon ng paghila sa pamamagitan nitong buhay. Ang kapangyarihan ng kalaban na ito ay hindi pa nagagawa. Kung gusto mong mabuhay, kailangan mong patayin siya. Good luck. Sa sinabi nito, kinuha ni Levi si Forlivia at umalis kasama ang 6 na bodyguard. Boom, boom, boom. Nilakpan niya ang training base, kaya walang makatakas dito. Tanging ang mga nakaligtas dito ang papayagang umalis sa lugar na ito. Ang labanan ay tumagal ng ilang araw. Kahit na ang mga pader ng halwang metal sa base ng pagsasanay ay may ngipin. Bakas ng labanan ang makikita sa buong lugar. Nakakabingi ang ingay ng labanan, na para bang may mga hindi mabilang na pagsabog na tuloy-tuloy. Masasabi ng sino mang nakarinig nito kung gaano katindi at karahasan ang labanang ito. Makalipas ang mahabang sandali, bumagsak ang hindi komportableng katahimikan. Noon lang bumalik si Levi sa training base. Boom! Sa ikalawang pagbukas ng pinto ng halwang metal, isang masangsang na amoy ang bomb alot sa kanyang sentido. Umagos ang pulang dugo sa pintuan. Sa training base, wala ni isa sa kanila ang nanatiling nakatayo. Sila ay nakahiga, umaakyat, o nakalupasay sa sahig. Bawat isa sa kanila ay basang-basa sa dugo, mukhang gusot at wasak. Ang ilan ay nasa bingit ng kamatayan, kumikibot ng hindi mapigilan. Sa mga disipulo, natagpuan ni Levi ang Peking Supreme Class Fighter, na nalagutan ng hininga. Pinapagod siya ng daang alagad hanggang sa mamatay. Gayunpaman, ang bawat isa sa kanila ay buhay pa, bagaman sila ay kritikal na nasugatan. Nagawa talaga ng mga alagad na talunin ang Peking Supreme Class Fighter nang hindi nawalan ng buhay. Walang makapag-isip ng kanilang pinagdaanan. Sa katunayan, si Floyd at ang iba pa ay nabugbog ng husto. Salamat sa kanilang hindi matitinag na ganap na manalo sa labanan na nagawa nilang manatiling buhay. Higit pa rito, ito ay dahil sa kanilang tacit understanding at teamwork. Sa puntong ito, itinuring nila ang isa't isa bilang magkapatid, na nagtitiwala na sa kanilang mga kasamahan sa club ay nasa kanilang likuran, lalagyan ng nobela. Desidido silang mabuhay o mamatay ng magkasama, tumangging sumuko kan inuman. Dahil doon, nalampasan nila ang pagsubok at tinapos ang Peking Supreme Class Fighter. Magaling. Hindi mo ako binaygo. Tinanguan ni Levi ang kanyang ulo na may kasiyahan. Pagkatapos lamang ng labanan ay magkakaroon ito ng napakalaking pag-unlad ng mga kabataang ito. Kapag umalis sila sa lugar na ito, magiging self-reliant sila. Darating ang gusto ng Dragonites at Erudia na sanayin ang 3 Crown Kings. Totoo sa lalong madaling panahon.
Gayunpaman, ito ay simula lamang ng aking malaimpyernong pagsasanay. I bet Obsidian Dragon never expected na ang peking Supreme Class Fighter na pinadala niya ay papatayin ng mga disipulo ko habang may practice. Matapos alagaan si Floyd at ang mga disipulo, lumapit ang pinuno ng Hidden Dragon at ang kanyang mga subordinate para hatulan si Levi. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1589. Pagkatapos ng lahat, si Levi ay pumutok ng mga bagay na hindi katimbang. Maaari nilang parusahan siya kahit na gusto nila. Nandito ka ba para gantimpalaan ako? Tanong ni Levi. Ikaw, napakatigas ng ulo. Ang tanong niya na ikinagalit nila. Pinatay ni Levi ang mga tao at sinira ang Hidden Dragon. Ang lakas ng loob niyang humingi ng gantimpala. Wala na ba siya sa isip niya? Alam ba niya ang ginagawa niya? Natigilan si Levi sa sagot nila. Malaking pabor ang ginawa ko kay Erudia. Hindi lang nila ako gagantimpalaan, ngunit sinisisi nila ako ng walang dahilan. Galit na galit kami. Sa totoo lang, nagdulot ka ng napakalaking problema. Sa katunayan, sinisira mo ang kapalaran at kinabukasan ni Erudia. Binaril siya ng mga lalaki ng mga punyal. Sasabihin ko ulit ito. Pinatay ko ang masasamang tao para iligtas si Erudia. Gayunpaman, pinutol nila siya sa kalagitnaan ng tanong. Cut the nonsense. Hindi kami nandito para makinig sa mga palusot mo. Nakapatay ka ng mga tao, at dapat kang parusahan sa iyong mga maling gawain. Sige, titingnan ko kung paano mo ako parurusahan, nakangusong sabi ni Levi. According to the rules, you're utterly doomed. Gayunpaman, patuloy alang ang iyong mga nakaraang kontribusyon sa Erudia, nagpasya kaming bigyan ka ng pangalawang pagkakataon. Kung aaminin mo ang iyong kasalanan sa publiko at humingi ng paumanhin, hindi ka namin papanagutan sa bagay na ito. Umangat ang gilid ng labi ni Levi. Paano kung hindi ko gawin? Kung hindi, mahatulan ka ng habang buhay na pagkakakulong. Bibigyan ka namin ng 3 araw para pag-isipan ang mga bagay-bagay. Hanggat humihingi ka ng paumanhin, hindi na namin itutuloy ang paggamit nito. Sana itigil mo na ang pagiging bullhead mo. Sa hindi pagkakataon, napabitaw si Levi ng ngiti. Ha, ayos lang. Pangalawang beses na ba ito? Noon, naniwala ka sa ilang hamak at ikinulong mo ako, hinihingi mo akong mahulog. Naduraj talaga ang puso ko. Sa pagkakataong ito, ginawa mo itong muli, humihiling sa akin na sisihin. Ha ha ha, ito ay eksaktong pareho ng huling pagkakataon. Isang malungkot na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Levi. Ang kanyang mga salita ay naguguluhan sa lahat ng naruroon. Tama siya, pero that time, 4 na basilisk ang nagsinungaling. Gayunpaman, pinatay ni Levi ang mga tao sa pagkakataong ito. At saka, nasira niya ang Hidden Dragon. Levi, hindi totoo yan. May proof ka ba? Tanong ng karamihan, lalagyan ng nobela. Bumalik ka at imbestigahan mo si Zer, at malalaman mo ang totoo. Hahapin ka namin pagkatapos ng 3 araw. Sana, hindi ka namin ikukulong noon. Umalis na ang lahat matapos siyang paalalahanan. Ang payo ni Levi tungkol sa pag-iimbestiga kay Zer ay hindi narinig. Naninindigan sila na si Levi ang may kasalanan. Kahit na may kaunting ebidensya, hindi sila mag-abala na hanapin ang mga ito, dahil ang mga mata at tenga lamang ang pinaniniwalaan nila. Samantala, walang pakialam si Levi sa biglaang pagsulpot at babala nila. Bakit ko aaminin na kasalanan ko? Ano ba ang nagawa kong mali? Walang paraan na makulong nila ako. Sino ang may kapangyarihang gawin ito? Oo, nakapatay ako ng tao. Ano ngayon? Mas asama ang mga pinatay ko. Gusto kong makita kung sino ang may lakas ng loob na ikulong ako. Sa training base ng Hidden Dragon, si Zer at ang iba pang mga disipulo ay nagkaroon ng bagong instructor at nagpatuloy sa pagsasanay, ngunit walang resulta. Ang sitwasyon ay mga poste bukod sa oras na sina Philip at Luther ay nasa paligid. Sa galit, bawat isa sa kanila ay nagnanais na mapatay nila si Levi ngayon din. Hindi ba masyadong magaan ang parusa niya? Makakaalis siya sa paghingilang ng tawad. Hindi iyon makatarungan. Inis na protesta ni Zer at ng iba pa. Sa sandaling iyon, may nangyaring hindi inaasahan. Out of the blue, nawala ang kulay sa mukha ni Zer habang pawis na pawis ang lalaki. Nanghihina na siya, malapit na siyang bumagsak.
Ang iba ay nakaranas din ng parehong mga sintomas. Ang mga side effect ng gamot ni Philippe ay nagsimula na. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1590. Anong nangyayari? Ramdam ni Zer ang matinding pagbabagong nangyayari sa kanyang katawan. Ang aking katawan ay tumatanda sa isang nakababahala na bilis. Naramdaman ko ang pag-uubos ng aking buhay. Ubo. Nagsimulang umubo ng dugo ang lahat. Ang dugo na kanilang inubo ay hindi lamang dugo. Sila ang kakanyahan ng katawan ng tao. Ito ay katumbas ng kanilang buhay. Kapag nawala ito, hindi na ito mapunan. Kuwit. Anong nangyayari? Nataranta ang lahat. Ano bang problema ng katawan ko? Ayokong mamatay. Napasigaw si Zer nang maramdaman ang nakakatakot na pagbabago sa kanyang katawan, lalagyan ng nobela. Ang pinakamahusay na manggagamot mula sa base ng pagsasanay ay mabilis na dumating upang suriin ang kanilang mga katawan. Hindi ideal ang sitwasyon nila. Ito ay malamang dahil sa pagsasanay ng pagsasanay. Kumunat ang noo ng manggagamot. Bakit hindi tayo bumalik sa pagsasanay ni Philippe? May nagmungkahi. Lahat tama. Subukan natin yan. Sa huli, bumalik ang mga alagad sa pagsasanay ng pagsasanay ni Philippe. Kasama pa nga sa panahon ng kanyang pagsasanay at mga gamot. May natitira pang gamot sa kanya. Matapos itong kainin ng lahat, may milagrong nangyari. Ang pag-alis ng puwersa ng buhay at ang mabilis na pagtanda ng kanilang katawan ay nawala. Si Zer ay hindi nagdusa ng anumang hindi komportableng epekto. Sa halip, mas lumakas ang pakiramdam niya. Maganda si Philippe. Ang mga epekto ay lumitaw sa sandaling nag-ensayo kami sa kanyang pagsasanay ng pagsasanay. Ipagpatuloy natin ang pagsasanay sa pagsasanay ng pagsasanay ni Mr. Jourdain. Kuwit. Ang mga unang epekto ay nagsimulang lumitaw mula sa kanilang pagtigil sa mga gamot. Kaya hindi masyadong halata. Gayunpaman, ang mga kasunod na epekto ay unti-unting lumalakas. Hindi nila ito namalayan. Tignan mo ta. Sa kabila ng pagkamatay ni Mr. Jourdain, ang mga bagay na naiwan niya ay maaaring makatulong sa amin na mag-level up. Pinoprotektahan pa rin ng kanyang paniniwala ang nakatagong dragon ni Erudia. Ito ang uri ng tao na dapat igalang ng lahat. Intindihin. Ginawa nilang marangal si Philippe sa kanilang isipan. Paanong nabubuhay pa ang lalaking pumatay kay Mr. Jourdain? Hindi ako magpapahinga hanggang sa araw na mamatay si Levi. Kuwit. Sigaw ni Zer at ng ilan pa. Habang sinisisi nila si Levi, si Obsidian Dragon naman ay nakatutok kay Levi. Anong mali? Nawala ba ang peking Supreme Class Fighter noong nag-scout siya? Hindi naman talaga siya nawawala. Maghintay pa tayo ng kaunti. Naniniwala akong babalik siya. Wala akong maisip na sino man mula sa Erudia na makakalaban sa isang Supreme Class Fighter. Kuwit. 2 araw pa ang lumipas, hindi na bumalik ang peking Supreme Class Fighter, at walang balita sa kanya. Ano naman ang excuse mo this time? Sigurado akong nasangkot siya sa gulo. Tumahol ang Obsidian Dragon. Pag-usapan natin ng mahaba. Isang peking Supreme Class Fighter ang nawala. Ipinapahiwatig nito na mayroon tayong malubhang problema sa kamay. Ito ay isang pinagkasunduan na naabot ng lahat. Lahat tama. Tatanggapin ko ang payo mo. Mukhang pumayag si Obsidian Dragon. Gayunpaman, pribadong ipinatawag niya ang kanyang 2 anak na lalaki. Matagal nang patay ang kapatid mo, pero buhay pa rin ang pumatay. Hindi ko kaya itong nakahiga. Galit na sigaw ng ama. Pare, kami din. Hindi natin hahayaang mawalan ng saysay ang pagkamatay niya. Pinuno ng mga mata nila ang intensyong pumatay. Wala akong pakialam kung ano ang tingin ng iba sa akin. Ipaghihiganti ko siya, deklara ng Obsidian Dragon. Ano ang iminumungkahi mo? Lumingon ang magkapatid kay Juan. Huwag na tayong pakialaman ang iba. Ang aking puwersa ay higit pa sa sapat. Napagpasyahan kong kunin ang mga bagay sa sarili kong kamay at pangunahan ang aking mga tropa sa paghiganti, sabi ng ama ang kanyang nakakabaliw na plano. Hindi ba ito lumalabas sa pangako ng Diyos? Tanong ng magkapatid. Kung gayon, ako ang magiging unang makasalanan na suwayan ang pangako ng Diyos. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1591. Ang mga mata ng Obsidian Dragon ay napuno ng pagkabaliw. Ngumiti ng mapait ang magkapatid. Magugulo ang buong mundo sa sandaling masira ang pangako ng Diyos. Hindi limitado kay Erudia. Ang bawat sulok ng mundo ay lulubog sa kaguluhan.
Huwag kang mag-alala. Kahit na hindi ko sirain ang pangako ng Diyos, may iba. Ginawa ko lang ang isang bagay na wala silang lakas ng loob na gawin. Medyo totoo iyon. Ipasa mo agad ang order ko. Palihim na ipatawag ang lahat ng ating puwersa at maging handa sa pag-alis. Maaaring sumabog ang isang malawakang digmaan. Sisirain natin ang sino man sa ating landas, kabilang ang mga Dragonites, kung maglakas loob silang hadlangan tayo, utos ng Obsidian Dragon. Sa kabilang banda, hindi pinansin ni Levi ang babala ng mga Dragonites. Lumipas ang 3 araw. Dumating si Darian kasama ang isang pulutong ng mga tao. Ayaw mo pa rin bang umamin ng guilty? Itinuturing mo pa ba na matuwid ang iyong ginawa? Tumanggaw si Levi. Oo, kung gayon, ikukulong ka namin. Dahil nagdulot ka ng napakalaking problema. Bahala ka na doon. Halika at kunin mo ako. Pero kukumbinsihin ko kayong lahat sa huli. Ipapaalam ko sa iyo na nakagawa ka ng parehong pagkakamali ng 2 beses, tumawa si Levi. Baka hindi na lang niya pinansin ang mga taong ito dahil walang makakapidyo sa kanya. Ngunit gusto niyang aminin ng mga Dragonites ang kanilang kabiguan. Sa huli, si Levi ay sinentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong sa isang espesyal na bilangguan. Maaari niyang bawasan ang kanyang pangungusap depende sa kanyang pag-uugali. Lumipas ang mga araw. Ipinagpatuloy ni Zer at ng iba pang mga alagad ang pagsasanay ayon sa pagsunod ng pagsasanay ni Philip. Ang kanilang pagpapabuti ay nakakagulat na mabilis. Tinapos nila ang mga gamot ni Philip ngunit hindi ito sineseryoso. Hindi nila naisip ang mga gamot ay may malaking papel sa pagsasanay. Habang nakabaon sa isang lugar sa ilalim ng maraming patong ng nyebe sa malalalim na kabundukan sa Fair Lake City ng Northeast Erudia. Biglang lumitaw ang isang grupo ng mga misteryosong lalaking nakaitim. Para silang mga multo na dumadaan sa maraming patong ng nyebe sa malalalim na kabundukan. Hindi sila nag-iwan ng anumang bakas o bakas sa kabila ng nyebe. Kung may makakita sa kanila, malamang iisipin nilang makita sila ng marami. Mabilis ang kanilang paglalakbay na naghalo sa dilim. Malapit nang dumating ang kadiliman sa mundo. Malapit nang masira ang pangako ng Diyos. Walang ginawa si Levi kundi magsanay sa kulungan. Ang matanda ay nagturo sa kanya ng maraming bagay. Hindi niya maabsorb ang lahat ng iyon sa loob ng maikling panahon. Sa palagay ko ang utak sa likod ng Kuro Dragon ay malapit nang magbunyag ng kanyang sarili. Hinulaan ni Levi ang hitsura ng Obsidian Dragon. Masamang balita. Ayon sa 7th Dragon Squad, nakita nila ang isang grupo ng mga misteryosong lalaki malapit sa Fair Lake City. Tinanong ng 7th Dragon Squad kung dapat nilang pigilan ang grupo. Dumating ang balita sa training base ng Oakland City Dragonites. Ihinto ang mga ito. Kailangan natin silang pigilan. Suriin ang lahat ng kanilang pagkakakilanlan. Sakupin silang lahat kung kinakailangan ng sitwasyon. Magpadala ka agad ng mas maraming lalaki para ay backup ang 7th Dragon Squad. Kuwait. Di nagtagal, nagtipon ang hukbo sa isang landas sa timog ng lungsod ng Fair Lake. May 80,000 sa kanila ang ipinadala lamang upang pigilan ang misteryosong grupo. Ang misteryosong grupo ay ang mga tauhan ni Obsidian Dragon. Sinadya nilang mag-iwan ng ilang bakas upang masubaybayan at hayagang magtungo sa timog. Na parang nagpapalam sa mundo ng kanilang pagdating. Hindi nagtagal, nakaharap nila ang 80,000 hukbo. Bawal kang dumaan dito. Bumaba na kayong lahat. Susuriin namin ang lahat. Pinilit sila ng 80,000 hukbo, lalagyan ng nobela. Tumayo ka kung ayaw mong mamatay. Ang mga tauhan ni Obsidian Dragon ay mas mahigpit. At kaya nagsimula ang isang malawakang digmaan. Lahat ng 80,000 hukbo ay naduraj. Nagpakita ang mga Supreme Class Fighters. Nagulat ang buong Erudia. Natigilan ang buong mundo. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1592. Nagkagulo ang buong mundo. Ang pangako ng mga Diyos ay nasira. Lalagyan ng nobela. Ang pangako ng mga Diyos ay nasira. Maaari na nating ipakita ang ating sarili ngayon. Kuwait. Binalot ng kadiliman ang buong mundo. Si Erudia ay nahaharap sa isang hindi inaasahang digmaan. Ang pinakamataas na klase ng mga mandirigma ay lumitaw lahat. Matagal na silang nawala, o, masasabi ng isa, nagbalik ang mga kataas-taasang mandirigman ng klase na nabura sa mga talaan. Ang mga Supreme Class Fighters ay umiral na noon pa man.
Gayunpaman, ang lahat ng kanilang impormasyon at sabi-sabi ay nabura. Ito ay magiging blanko sa tuwing may mag-iimbestiga. 99.9% ng populasyon ay hindi alam ang tungkol dito. Kahit na ang mga Dragonites ay hindi alam, kung hindi ipinakita ang classified file dati. Tama kami. Nakabalik na lahat ang mga Supreme Class Fighters. Namutla ang mukha ng lahat sa balita, at pinagpapawisan silang lahat. Sa kabila ng 3,000 lamang ang bilang, hindi sila dapat maliitin. Ang lakas ng pakikipaglaban ng 3,000 ito ay hindi sa daigdig. Kahit na ang 300,000 hukbo ay hindi sila mapabagsak. Ang pinakamataas na klase ng mga mandirigma nang ay lumitaw, kaya ang mga numero ay walang kabuluhan. Maliban kung tipunin namin silang lahat at pasabugan silang lahat gamit ang isang sandatang nuclear. Ngunit magiging mahirap iyon dahil hindi lang sila tatayo at magiging target para sa iyo. Ang buong Dragonites ay nabalot ng katahimikan. Nabalitaan ko lang na sinira nila ang pangako ng mga Diyos. The entire world had plunged into chaos, sabi ng isang miyembro ng konseho. Ano ang pangako ng Diyos? Nabalot ng kalituhan ang lahat. Hindi pa sigurado. Nag-iimbestiga pa kami. Sa palagay ko ito ay isang pangako na mahigpit ang mga kataas-taasang mandirigma ng uri. Nagawa mo bang tingnan kung saan patungo ang misteryosong grupong iyon? Tuloy-tuloy sila sa pagtungo sa timog. Sa kasalukuyan, malapit na sila sa North at Southampton. Kuwait. Sa training base ng Northampton Hidden Dragon, nagsasanay pa rin si Zer at iba pang mga disipulo. Iyon ang unang araw pagkatapos nilang ihinto ang pag-inom ng mga gamot ni Philip. Wala silang naramdamang discomfort. Sa sandaling iyon, ang tunog ng kulog ay tumama sa kalangitan ng base ng pagsasanay. Atake ng kalaban. Pag-atake ng kalaban, nagpatunog ang alarma ng training base. Ang lahat sa base ng pagsasanay ay agarang nagtipon. Malungkot silang nakatingin sa harapan. Biglang bumungad sa kanila ang nakakatakot na aura. Pinilit sila nito na parang isang bundok ang nasa ibabaw nila. Napakatindi ng pressure kaya nahihirapan silang huminga. Ito ay parang isang eksena ng pagtatapos ng mundo. Sa napakalaking presyo, ang ilalim ng katawan ni Zer at ng iba pang mga alagad ay nagsimulang sumailalim sa kanilang mga pagbabago. Ang mga epekto mula sa mga gamot ay nagsimulang magkabisa. Itinulak ito sa ibabaw ng napakalawak na presyo. Ay 1, 2, 3, Kuwait, ilang daan, ilang libo. Nang dumating ang Obsidian Dragon kasama ang kanilang grupo, ang buong Hidden Dragon Training Base ay nalubog sa katahimikan. Anong uri ng pag-iral ito? Anong ginagawa nila dito? Isa-isa silang umubo o samuka ng dugo. At isa-isa silang bumagsak sa lupa. Kuwait. Sa oras na iyon, nagsimulang mag-react ang mga katawan ni Zer at ng iba pang mga alagad. Masyadong malakas ang side effects. Ang bawat isa sa kanila ay umubo ng dugo at napakahina para makatayo. Ang kanilang mga organo ay lumiliit at nabigo sa mabilis na bilis. Maging ang kanilang hitsura ay tumanda ng malaki. Ang kanilang mga puwersa sa buhay ay nauubos. Pakiramdam ni Zer ay para siyang nasa katawan ng 100 taong gulang na lalaki. Ayoko nito. Itigil mo na ito, Kuwait. Ang mga disipulo ay nawala sa kanilang isip sa pagkabaliw. Napangisi lang si Obsidian Dragon sa nakita. Ito ang mga Dragonites. Kusang loob silang umiinom ng droga, inuubos ang puwersa sa buhay kapalit ng pag-level up. Mukhang nagkaroon ng epekto ang mga side effects. Walang sino man sa mga narito ang maaaring mabuhay. Ang mga salita ng Obsidian Dragon ay nagpaalala sa lahat kay Levi. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1593. May nabanggit na katulad noon si Levi. Ngunit lahat ay hindi gustong maniwala. Katotohanan kaya ito? Umiling ang Obsidian Dragon. Kaya ang mga Dragonites ay gumamit ng isang malilim na paraan upang magsanay. Hindi. Dapat kong sabihin na may mali sa utak mo. Ang ganitong uri ng gamot ay ginagamit lamang upang mag-level up sa panahon ng malapit na kamatayan. Bakit mo ito isinasama sa iyong pang-araw-araw na pagsasanay? Lahat ng mga alagad dito ay mamamatay. Walang maliligtas. Eksakto. Pakiramdam ang kalagayan ng iyong katawan. Ang iyong mga puwersa sa buhay ay kumukupas. Inubo mo ang kakanyahan ng iyong katawan. Ito ay isang indikasyon ng pag-ikli ng iyong habang buhay bilang ang presyo. Nagsabi rin ng totoo ang iba. Ano?
Nagulat ang lahat, lalo na si Zer at iba pang mga alagad, lalagyan ng nobela. Naalala nila ang nangyari nang tumigil sila sa pag-inom ng droga. Talaga, maaari nilang kumpirmahin kung ano ang sinabi ng Obsidian Dragon na totoo. Sino ang napupuot sa mga Dragonites para gumamit sila ng ganitong karumal-dumal na panlilinlang para saktan sila? Tanong niya. Hindi maaaring si Cullen iyon. Hindi rin maaaring si Levi iyon. Si Philip na lang ang natira. Sa wakas ay napagtanto ng lahat ng katotohanan. Sa simula pa lang, walang kinalaman kay Philip ang pagpapabuti ng mga alagad. Ito ay dahil dumalo sila sa espesyal ngunit pangunahing pagsasanay ni Levi. Pagkatapos ng tanghali, lihim na gumamit si Philip ng mga gamot na ipagpapalit ang haba ng buhay ng isang tao para ay level up ang performance ng alagad para masiguro ang kanyang posisyon at posisyon. Niloko ni Philip ang lahat. Ibinalik ni Levi ang isyo sa internasyonal na kompetisyon. Nais pa niyang turuan ang lahat ng paraan para subukan ito. Nako, walang nakinig. Akala nila ay gusto niyang mag-udyok sa pagitan nila ni Philip. Pero sa simula pa lang ay nakita na niya ito. Nang mapansin ni Cullen na may mali, patuloy siyang naghahanap ng ebidensya. Gayunpaman, kinulit siya ni Philip para sa pagnanakaw ng mga lihim ng estado at pagtataksil sa kanyang bansa. Pagkatapos, pinatay siya. Dahil sa matinding pagsisisi sa kanyang ginawa, muling samuka ng dugo si Zer. Ngayong naisip niya ito, hindi nagkamali si Levi. Ang kanyang pagpatay kay Philip ay naghiganti sa pagkamatay ni Cullen at nawasak ang isang kaaway ni Erudia. Sa kasamaang palad, lahat ay nabulag. Akala nilang lahat ay mali si Levi. Inihagis nila siya sa bilangguan at sinentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong. Napagtanto na nila iyon ngayon. May kasalanan na naman ang mga Dragonites. Pakiramdam ni Zer at ng grupo ng mga disipulo ay sasabog na sa kanilang mga ulo. Sa lahat ng ito, utang nila ito kay Levi na tumulong sa kanila na umunlad at pagkatapos ay ilang beses na pinatigil si Philip at iniligtas sila. Gayunpaman, hindi nila pinahahalagahan ang kanyang mga aksyon. Sa halip ay gusto nilang patayin siya. Hindi nagtagal, si Zer at ang iba ay patuloy na umubo ng dugo. Ang ilan sa kanila ay nanginginig pagkatapos ay nakahiga ng hindi gumagalaw. Ang kanilang mga haba ng buhay ay naubos. Wala pa silang 20 pero patay na sila. Ayoko pang mamatay. Gusto kong mabuhay. Bilisan mo at bitawan mo si Levi para iligtas tayo. Magkakaroon siya ng paraan. Bata pa ako. Ayokong mamatay. Bakit hindi ako nakikinig kay Levi? Bakit? Bakit? Isa pang spray ng dugo at ang tao ay hindi gumagalaw sa lupa. Kuwit. Ang eksaktong eksena ay nangyayari sa mahigit 100 disipulo. Isa-isa silang namatay. Natigilan ang kinauukulan at mga alagad ng training base. Huli na para maalala nila si Levi ngayon. Umaasa silang mailigtas sila ni Levi sa pamamagitan ng pagsigaw para sa kanya. Ngunit nakalimutan nila na ikinulong nila siya sa bilangguan. Huli na ang lahat. Kuwit. Parami ng parami ang namatay. Ayokong mamatay ng ganito. Umungol si Zer at tuluyang bumagsak sa lupa. Nagkasala na naman tayo kay Levi. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1594. Nataranta si Darian at ang iba pa. Sa wakas ay napagtanto nila ang kanilang pagkakamali. Tama si Levi noon pa man. Tinulungan na naman niya si Erudia. Sa turn, sila ang mga makasalanan. Hindi mapapatawad. Natutunan nila ang isang masakit na aral na si Levi ay hindi nila pagtitiwala. Sa halip, inihagis si Levi sa bilangguan. Muli nila siyang binaygo. Hindi nila pinatay ang mga mahuhusay na alagad ng Hidden Dragon. Ang lahat ng ito ay dahil sa mga Dragonites. Sila ang dapat sisihin. Kasalanan ko. Dapat mamatay na lang ako. Nagpasya si Darian na iuntog ang ulo sa dingding. Ngunit pinigilan siya ng isang nakakatakot na malakas na puwersa. Makakapaghintay yan. Sabihin mo muna sa akin, nasaan si Levi? Tanong ni Obsidian Dragon. Lahat ng nasa training base ay nataranta. Sino ka? Bakit mo hinahanap si Levi? Nakatuon ang lahat sa Obsidian Dragon. Sa sandaling iyon, nakatanggap sila ng balita mula sa punong tanggapan ng Dragonites. Namulat ang realisasyon sa lahat. Kaya ito ang mahiwagang grupo na tumalo sa 80,000 hukbo. Dumating sila sa Northampton para hanapin si Levi. Narito kami para patayin siya,
deklara ng Obsidian Dragon. Ano? Natarante si Darian sa kanyang deklarasyon. Ang mahiwagang grupong ito ay binubuo ng mga Supreme Class Fighters at nagdudulot ng kaguluhan sa buong mundo, ay narito upang patayin si Levi. Sa pagkakaalam ko, walang ginawang masama si Levi sa iyo, kaya bakit mo gustong patayin? Curious na tanong ni Darian. To tell you the truth, ang anak ko ang pinuno ng Avengers. At si Levi ang pumatay sa kanya, pag-amin ng Obsidian Dragon. Ano? Sa wakas ay naunawaan na ng lahat. Gayunpaman, pinatay ni Levi si Kuro Dragon para kay Erudia. Balita ko na huli mo si Levi. Nasaan na siya? Sabihin mo sa akin. Or else, papatayin ko kayong lahat dito, deklara ng Obsidian Dragon. Nagpalitan ng tingin si Darian sa iba, lalagyan ng nobela. Iisa ang intensyon ng lahat. Si Levi ay nagsasakripisyo sa buong buhay niya para kay Erudia. Napakarami niyang nagawa. Ngayon na siya ay isang karaniwang tao, siya ay mamamatay kapag nakilala niya ang grupong ito. Kailangan nilang protektahan siya para makabawi sa kanilang mga pagkakamali. Huwag mo nang isipin iyon. Hindi namin sasabihin kung nasaan si Levi. Paprotektahan siya ng buong Erudia at Dragonites. Huwag mong isipin na mapapatay mo siya. Bumalik ka sa pinanggalingan mo. Kuwit. Nang marinig ang lahat ng iyon, tumawa lang si Obsidian Dragon. Nais ng mga Dragonites na pigilan tayo. Lahat kayo ay tanga. Kung ang mga Dragonites ay nangahas na pigilan kami, sisirain ka namin. Sila ay mayabang at hindi nauugnay alang ang sinuman dahil sila ay may tiwala. Papatayin ko kayong lahat dito kung hindi ninyo sasabihin sa akin kung nasaan si Levi, sabi ni Juan. Huwag mo nang isipin iyon. Ipaalam ka agad sa ibang mga Dragonites na protektahan si Levi hanggang sa kanilang kamatayan. Kahit na siya ay karaniwang tao, siya ang kaluluwa ni Erudia. Inihanda ng isip ni Darian ang kanyang sarili na mamatay sa labanan. Patayin sila. Utos ng Obsidian Dragon. Hindi nagtagal, bumagsak ang buong training base. Masamang balita. Inatake ng misteryosong grupo ang Hidden Dragon at winasak ang lahat. Kami ay hindi malinaw sa kanilang susunod na target. Kuwit. Ang mga Dragonites ay nalubog sa kaguluhan. Alam nilang ang kalaban nila ay may suporta ng mga Supreme Class Fighters. Marahil higit sa isa din. Ngunit wala silang magawa tungkol dito. Ihinto ang mga ito. Kailangan natin silang pigilan kahit anong mangyari. Protektahan si Levi. Kuwit. Ang magagawa lang ng mga Dragonites ay maglagay ng walang pag-asa na labanan para pigilan sila. Samantala, nahanap na namin siya. Nakulong si Levi sa number 1 sa South. Agad na lumabas ang mga puwersa ni Juan. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1595. Sa sandaling nakuha ng mga Dragonites ang balita. Agad silang nagutos, ilikas kaagad si Levi. Protektahan ang kanyang kaligtasan. Marami siyang nagawa para kay Erudia. Pagkatapos, utusan ang Nine Lords na pamunuan ang kanilang hukbo sa number 1 prison ng South. Doon nakakulong si Levi. Walang katapusang kadiliman. Habang buhay na pagkakakulong. Sa sandaling iyon, apurahang pinangunahan ng ward ang isang grupo ng mga tao sa kanyang kulungan. Levi, kailangan mo nang umalis. May panganib na paparating. Natigilan si Levi. Anong nangyari? Nagpadala ang mga Dragonites ng utos para sa amin na lumikas at protektahan ang iyong kaligtasan ng buong lakas namin. May isang napakalakas na puwersa na paparating na pumatay sa iyo. Ang mga Dragonites ay nagpapadala ng 80,000 hukbo upang pigilan sila, ngunit walang kabuluhan. Kuwit. Ipinaliwanag ng Warden ang lahat kay Levi. Nakarating ka na rin sa wakas. Naningkit ang mga mata ni Levi. Levi, kailangan mong lumikas kaagad. Inayos ko na ang paglikas mo, udyok ng Warden. Umiling si Levi. Hindi ako aalis. Hihintayin ko sila dito. Nawala ka na ba sa isip mo? Isa ka lang commoner. Paano mo sila lalabanan? Sila ang mga Supreme Class Fighters. Kahit na hindi ko alam kung ano iyon, kailangan mong umalis ngayon. Umaasa ang lahat ng Dragonites na mabubuhay ka. Hinimok ng Warden at ng iba pa si Levi na umalis. Humalaklak si Levi, kung napagtanto ninyo ang lahat ng katotohanan, ibig sabihin ay hindi nasayang ang lahat ng nagawa ko. At saka, nandito sila para sa akin. Kung aalis ako, marami pa ang kailangang mamatay para sa akin.
Ang warden at iba pa ay balisa. Naiintindihan namin, Levi. Ngunit ikaw ay isang pangkaraniwang tao ngayon. Higit pa rito, ang kalaban ay mas malakas kaysa sa Northern Demon. Kailangan mong umalis ngayon. Sa sandaling iyon, yumanig ang buong number 1 prison ng South. Lahat ay umindayog, lalagyan ng nobela. Lagot tayo. Nandito na sila. Huli na para umalis ngayon. Bakas ang ekspresyon ng warden. Sa labas ng kulungan, isang grupo ng 3,000 hukbong nakaitim ang dumating at pinalibutan ang bilangguan. Mabilis na isinara ng kulungan ang kanilang tarangkahan at itinaas ang mga pader, umaasang mapipigilan ang kalaban. Karaniwan, ang mga pader at pintuan para sa mga espesyal na bilangguan ay lubhang matibay. Kahit na ang mga missiles ay hindi nagawang eye-blast ang mga ito. Kaya walang pagkakataon na makapasok ang mga panlabas na partido. Levi, please be rest assured. Ang mga pader at pintuan ng bilangguan ay lubhang matibay. Hindi sila makakapasok maliban kung mayroon silang mga sandatang nuclear. Ang warden ay nagpakawala ng isang nakahingang hininga nang makita niyang lahat ng mga hakbang sa pagtatanggol ay nasa lugar. Basag. Sa sumunod na sandali, isang malakas na kaluskos ang tumunog. Sapilitang sinira ang mga tarangkahan at pader ng kulungan. Hindi ito nabuksan ng mga missile, ngunit nagawa ng mga tao. At ang mga kapatid ni Kuro Dragon ang nakabasag nito. Dalawang pinakamataas na klaseng manlalaban sa kanilang pinakamahusay. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng mga mandirigma mula sa pinakamahalagang uri at sa pinakahuling uri. Nakatulala ang warden sa nakanganga na butas. Mas malakas sila kaysa sa inaakala ko. Kuwit, sa isang sandali, ang 3,000 hukbo ay pumasok. Nasaan si Levi? Maghanda para mamatay, umalangaw-ngaw sa buong kulungan ang isang malakas na sigaw. Napakalakas nito na maraming tenga ang damyugo at ang mga tao ay gamulong sa lupa sa sakit. Natigilan ang warden nang makita niya ang karamihan sa mga gwardya ng bilangguan ay natalo sa isang sigaw. Gaano kalakas at kalakas ang mga kaaway. Ang kanilang kaaway ay mas malakas kaysa sa anumang kilala. Tumawa si Levi, matagal na akong naghihintay. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1596. Haha. Siguradong inaasahan mo na ang iyong nalalapit na kamatayan dahil ang pagpatay sa aking anak ay malamang na nagpupuyat sa iyo sa gabi. Sabi ni Obsidian Dragon sabay halakhak. Hindi na napigilan ng mga kapatid ni Kuro Dragon nang sumigaw sila, babayaran ka namin sa pagpatay sa kapatid namin. Napakabastos. Walang sino man ang makakagawa ng daliri sa ating paningin. Isang boses ng lalaki ang biglang narinig. Maraming fighter jet, armored vehicle, at warhorse ang nagsara sa kulungan. Sa harap ng malaking tropa, tila kulang-kulang ang 3,000 tao. Naroon din ang 9 na Panginoon. Ito ang unang pagkakataon na nagsanib puwersa ang 9 na Panginoon pagkatapos ng kanilang paglitaw. Sino ka? How dare you come to Erudia like you own the place? Dapat may death wish ka. Si Lance at ang iba pa sa 9 Lords ay may pagmamalaki. Bilang karagdagan sa kanilang sariling lakas, ang fusion attack na ginawa ni Levi para sa kanila ay napakalakas dahil pinupuntirya nito ang nakakatakot na tulad ng Obsidian Dragon at ang iba pa. 9 na Panginoon ang lumapit kay Levi at nagsabi, "Pagbati, Guro." Tumanggaw si Levi bilang pagsang-ayon. "Huwag kang mag-alala, Master. Sisiguraduhin namin na walang makakagawa ng daliri sa iyo." 9 na Panginoon ang nagpahayag ng may kumpiyansa. "Lahat kayo dapat umalis. Ito ay sa pagitan ko at nila. Huwag kang makialam." Iginiit ni Levi. "Master, kung dati, aalis na kami agad. Pero ordinaryong tao ka na ngayon. Paano mo sila lalabanan? Iwan mo na sa amin." Nakatayo kasama ang iba pang mga Panginoon, tumingin si Lance kay Obsidian Dragon at sa kanilang grupo at malamig na sinabi, "Ibaba mo sila." Agad na sinugod ng hukbo ng 9 na Panginoon ang tropa ng 3,000 lalaki. Patayin si Levi Garrison. Dumiretso si Obsidian Dragon at ang kanyang mga anak para kay Levi. Mabilis na nakipag-away ang magkabilang panig. Sa kabila ng bentahe ng 9 Lords sa mga numero at armas, ang kalaban nila, na may 3,000 tao lamang na gumamit lamang ng malamig na armas, ay napakalakas kaya hindi man lang sila masasaktan ng mga baril ng una. Sa halip,
Ang mga malamig na sandata na ginamit ng kalaban ay talagang nagdulot ng nakamamatay na pinsala sa mga tauhan ng Nine Lords, na napilitang umatras. Siyam na Panginoon ay nakipag-away sa dalawang kapatid ni Kuro Dragon. Sa simula, kakayanin pa rin ito ng Nine Lords, ngunit nagsimula silang mawalan ng lakas dahil masyadong malakas ang dalawang Supreme Class Fighters. Gamitin natin ang Fusion Attack. Lalagyan ng nobela. Agad na pinakawalan ng Siyam na Panginoon ang Fusion Attack. Boom! 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 Ang dalawang panig ay nasa isang matinding labanan. Sa pagtataka ng dalawang Supreme Class Fighters, nagawang pigilan ng Nine Lords, Fusion Attack ang kanilang mga pag-atake. Nagulat ang mundo sa kadakilaan ni Levi. Walang inaasahan na ang Fusion Attack na nilikha niya ay talagang kayang talunin ang mga Supreme Class Fighters. Natigilan din si Obsidian Dragon. May mga tao pa bang kayang talunin ang mga Supreme Class Fighters sa Erudia? Hindi pwede. Si Levi ay talagang isang kamangha-manghang talento para sa paglikha ng gayong Fusion Attack. Kung si Levi ay hindi nawala ang kanyang ginawang lumaban at nasira ang kanyang martial vein, siya ay naging napakalakas. Ang mga Dragonites ay napuno ng pagsisisi. Kung hindi lang nasira ang martial vein ni Levi. Kung may kakayahan pa siyang lumaban. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1597. Ang mga tao ay may kaugaliang pahalagahan lamang ang isang bagay pagkatapos mawala ito, ngunit kadalasan, hindi na nila ito mababawi. Sa larangan ng digmaan, matagumpay na nalaman ng Nine Lords ang dalawang Supreme Class Fighters na may Fusion Attack at nagsimulang lumaban kasama ang hukbo ng 100,000 lalaki, na nagbuhos ng pag-asa sa hinaharap ni Erudia. Si Erudia ay tataas sa internasyonal na sinabi kung matatalo nila ang kalaban ng walang anumang Supreme Class Fighter na labanan sa kanila. Galit na galit ang Obsidian Dragon sa mga pangyayari. Patayin silang lahat. Mayroon pa talagang dalawang Supreme Class Fighters sa tropa. Ang Obsidian Dragon, mayroong kabuoang 5 mga mandirigma kasama ng pinakamataas na klase. Sa paghampas ng 5 Supreme Class Fighters, ang buong istruktura ng bilangguan ay pinatag sa lupa, na nag-iwan ng malaking bunganga. Bam! Bumagsak. Pow! Ang Siyam na Panginoon ay nasugatan habang sila ay pinalipad sa himpapawid bago sila bumagsak sa lupa, hindi na muling nakabangon. Ang pagkakaiba sa pagitan ng kanilang mga kakayahan at ng mga kataas-taasang mandirigma ng klase ay masyadong malaki. Halos hindi nila mapigil ang dalawang Supreme Class Fighters sa pamamagitan ng Levi's Fusion Attack, kaya hindi sila kalaban para sa 5 Supreme Class Fighters. Hindi nagtagal, umakyat si Obsidian Dragon at iba pa kay Levi. Papatayin mo ba ako? Tanong ni Levi. Gagawin ko ito bago ang punto ng aking anak. Galit na sagot ng Obsidian Dragon. Dahil doon, kinuha ng dalawang kapatid ni Kuro Dragon si Levi, na hindi lumaban, at umalis. Guro, Master, nag-hysterical ang lahat habang dinadala si Levi, ngunit hindi nila napigilan ang malakas na kalaban. Hindi nila alam na nang madala si Levi, nakangiti itong Bamulong, huwag kang mag-alala. Magiging maayos din ako. Tiyak na mamamatay siya pagkatapos na kunin ng mga ito. Ang lahat ay napuno ng kawalan ng kakayahan, kawalan ng pag-asa at galit dahil walang sino man sa Erudia ang makapagliligtas kay Levi. Ang kataas-taasang uri ng mga mandirigma ay sadyang walang talo. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Wala tayong magagamit. Lalagyan ng nobela. Napahamak na si Crown King. Ang mga Dragonites ay nasa kawalan ng pag-asa. Ang tanging pag-asa na natitira ngayon ay kung sila ay papasok, sabi ng isang mas mataas na Dragonites. Sino sila? Tanong ng lahat, curious. Sila, sayang. Bumantong hininga ang tao. Dinala ni Obsidian Dragon at ng kanyang mga tauhan si Levi sa libingan ni Kuro Dragon. Ang nakasulat sa lapida ay nabasa, sa mapagmahal na alaala ni Louis Townsend. Nang makita ang inscription, alam ni Levi ang tunay na pangalan ng Kuro Dragon. Mukhang miyembro sila ng Townsend clan, malamang ay may malakas na background. Louis, tingnan mo kung sino ang nandito, sabi ng Obsidian Dragon, na ang tunay na pangalan ay Juan Townsend, habang nakatingin sa lapida. Siya si Levi Garrison. Ang taong nagplano ng iyong kamatayan. Kukunin ko ang kanyang buhay bago ang iyong libingan para ipaghiganti ka. Nakatitig kay Levi ang mga kapatid ni Louis na sina Lennon Townsend at Lester Townsend. Louis,
Naipaghiganti ka namin. Nakatayo sa harap ng libingan, si Levi ay parang tupa na naghihintay na katayin. Kay Louie, kay Mr. Louie, sa pangunguna ni Juan, ininom ng 3,000 lalaki ang baso ng alak na hawak nila. Pagkatapos uminom, binasag nila ang baso sa lupa. Patayin siya. Maghiganti ka. Sa sandaling iyon, nagbago ang hangin tungkol kay Levi. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1598. Sa isang malinaw na tingin sa kanyang mga mata, siya ay nagpakita ng isang nakakatakot at namumunong presensya. Ang pagbabago sa kanya ay natigilan sa lahat. Pagtingin sa mga tao, sabi ni Levi, isuko mo ang sarili mo. Wala akong pakialam kung ano ang background mo. Kung hindi, ang 2 mo pang anak ay papatayin dito. Ang mga salita ni Levi ay nagulat kay Juan at sa kanyang mga anak. Paano kami, isang grupo ng mga Supreme Class Fighters, ma-provoke ng isang ordinaryong tao, na siya rin ang pumatay kay Louie? Hindi natin kayang lunukan ang mga insulto. Patayin siya. Hindi na nakatiis si Lennon at binato ng sampal si Levi. Habang nagkokomento si Lennon sa pagsasanay sa kanyang lakas, isang sampal mula sa kanya ang nagdadala ng bigat ng bundok. Thud. Sa sumunod na segundo, isang mapurol ngunit malakas na kalabog ang narinig habang hinarang ni Levi ang palad ni Lennon gamit ang isang daliri. Whoosh! Isang putok ng enerhiya ang bumaril mula sa dulo ng kanyang daliri at tumagos sa palad ni Lennon. Thud! Ang malakas na suntok ay nagpalipad kay Lennon. Tumutulo ang dugo sa sulok ng kanyang bibig habang ang mga mata nito ay nagsasabi ng pagkagulat. Tinalo lang ba niya ng daliri ang isang Supreme Class Fighter? Natulala ang lahat. Hindi siya ordinaryong tao. May kapangyarihan pa rin siya. Bulalas ni Juan. Lahat tayo ay nalinlang. Siya ang tunay na makapangyarihang tao sa Erudia. Pumunta sa impyerno. Sigaw ni Lester habang nilalabo ang sarili kay Levi. Ang bilis ng kidlat ay ang sukdulang bilis ng isang Supreme Class Fighter, na maihahambing pa nga sa bilis ng isang bala. Ito ay hindi isang bagay na maaaring ipaliwanag ng mga konbensyonal na ideya. Sa isang kisap mata, lumitaw si Lester sa likod ni Levi. Mamatay. Hinampis niya ng 2 palad ang ulo ni Levi. Ini-imagine niya kung paano sisabog ang ulo ng huli sa ganoong suntok, lalagyan ng nobela. Pumalakpak. Sa halip ay pinaglapat niya ang 2 palad ng malakas na palakpak. Nawala ang mapang-akit ng ngiti sa kanyang mukha nang mawala si Levi sa harap ng kanyang sariling mga mata. Mas mabilis si Levi kaysa sa akin. Pumalakpak. Si Levi, na umiwas sa kanyang pag-atake ng mas mabilis, ay lumitaw sa kanyang likuran at sinuntok siya. Puff! Agad na bumagsak si Lester sa lupa. Nagulat ang lahat sa 2 Supreme Class Fighters ay hindi man lang nakayanan ng isang suntok kay Levi, na mas malakas at mas mabilis sa pisikal. Sa pagkakataong iyon, bumungad kay Juan at sa iba pa ang dahilan ng pagkawala ng 3 grupo ng mga lalaki. Hindi naman sa ilang makapangyarihang lalaki ang nagpoprotekta kay Levi. Sa halip, si Levi ay isang makapangyarihang tao mismo. Pinatayo ni Levi sina Lester at Lennon. Lihim mong tinulungan si Kuro Dragon, di ba? Lahat ng nanakit kay Erudia ay haharap sa kanilang kamatayan. Sa pamamagitan nito, kinuha niya ang kanilang mga buhay sa lugar. Lester, Lennon, isang malungkot na dagandong ang pinakawalan ni Juan nang makita niyang pinatay ang kanyang 2 anak. Kailangan kitang patayin. Namumula ang mga mata niya habang sinusundan si Levi kasama ang kanyang tropa. Natuwa si Levi dahil ito ang unang labanan mula noong kanyang 2 muling pagsilang, para masubukan niya kung gaano siya naging malakas. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1599. Sa 3,000 mandirigma, 3 ang pinakamataas na mandirigma ng klase at 14 ay Peking Supreme Class Fighters. Ang iba ay mga Ultimate Class Fighters. Ito ay isang nakakatakot na tropa na maaaring takutin si Erudia at mga Dragonites dahil mayroong 50 sa kanila na mas malakas kaysa sa parehong antas ng Northern Demon. Dati, ang paglitaw ng 50 Northern Demons ay nagdadala ng kapahamakan, ngunit ngayon ang isang mas malakas na tao ay nagpakita, ang Northern Demon ay wala na. Halika, sinugod ni Levi ang kaaway at nagsimulang makipaglaban sa kanila. Ang dugo ay nasa lahat ng dako habang ang kahabag-habag na pag-iyak, pati na ang tunog ng mga bali ng buto at umaalulong na hangin, ay napuno ng hangin.
Pagkaraan ng ilang sandali, isang tao na lamang ang naiwan na nakatayo sa larangan ng digmaan, at ito ay si Levi. Ang iba ay bumagsak lahat sa lupa na walang buhay. Naninigas na ang katawan ni Juan, ngunit nanlaki ang kanyang mga mata nang mamatay siya nang hindi magkasundo. Sa puntong iyon, ang hukbo ni Juan na 3,000 ay nalipol. Pagkatapos nun, umalis na si Levi, lalagyan ng nobela. Ang mga Dragonites ay natulala nang makarating sila doon. Sino ang gumawa nito? Sila ay nilipol. TTT ito. Nag-hysterical ang lahat. Nasaan si Levi? Hanapin siya dali. Pagkatapos ay kumalat ang balita. Hindi nagtagal, lumabas ang balita, isang misteryosong organisasyon ang nalipol, kabilang ang 5 Supreme Class Fighters at 14 na Peking Supreme Class Fighters. Nagulat ang mga tao sa buong mundo nang magsisimula silang magtaka kung ano ang nasa Erudia na naging sanhi ng pagkamatay ng napakaraming mandirigma ng mga tiyak na uri. Ang mga Supreme Class Fighters ay nagsimula na ring makuha ang atensyon ng lahat, habang ang sikreto ng pangako ng mga Diyos ay unti-unting nabubunyag. Sa kailaliman ng isang manyeb na bundok sa Fair Lake City. Talagang umalis si Juan sa bundok. Nabaliw na ba siya? Wala na ba siyang pakialam sa pangako ng mga Diyos? Nalaman na lang nilang umalis si Juan kasama ang kanyang bloodline. May nangyaring kakilakilabot, si Juan at ang kanyang bloodline ay nabura na. Isang tao, na alam ang balita, ay nagpahayag. O hindi, ito na ang wakas. Dahil sinira ni Juan ang pangako ng mga Diyos, malamang na pumasok na sila. Ang mga katulad na pahayag ay ginawa din sa training base ng Dragonites. Siguro nakapasok na sila. Isang mas mataas ang nagtapos. Sino ba talaga sila? Napukaw ang curiosity ng lahat. Ang Diyos na nagbabantay kay Erudia ng palihim. Nagulat ang lahat. Sila ba ang mga taong sinasabi mong hindi kikilos dahil lamang sa Northern Demon? Oo, tama iyan. Ang Northern Demon ay walang tao, ngunit ngayon lumitaw ang mga Supreme Class Fighters, kilos sila. Ang mga taong iyon ay nakakatugon sa pamantayan para sila ay kumilos. I bet Levi is safe and sound now. Talagang makikita mo siya sa Northampton. Dahil sa kanilang intervention, tiyak na mabubuhay si Levi. Kumpiyansa ang nakatataas ng Dragonites. Di nagtagal, nagpapadala ng mga Dragonites ng mga tao sa Northampton at nakitang ligtas si Levi. Ang lahat ng mga Dragonites ay tuwang-tuwa. Pumasok na talaga ang lihim na tagapangalaga ng Erudia. Hindi nila alam na si Levi pala ang nagpawi kay Juan at sa kanyang mga tauhan. Ginoo, Garrison, napakaswerte mong nabuhay, salamat kay Erudia. Pumasok na ang Guardian, kaya naman nakaligtas ka. Ilang mga lalaki ang nagsabi ng nakangiti. Gayunpaman, naguguluhan si Levi. May kinalaman ba ito sa ibang tao? Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1600. Hindi ito isinasa puso ni Levi habang patuloy na nakikipaglaro kay Forlivia. Ang pagkamatay ni Juan ay simula pa lamang. Sinira niya ang pangako ng mga Diyos sa kabayaran ng kanyang buhay. Nangangahulugan din ito na ang pangako ng mga Diyos na naghihigpit sa lahat ng pinakamahalagang uri ng mga mandirigma ay naging hindi wasto. Lahat ng Supreme Class Fighters sa buong mundo, kabilang si Erudia, ay maaari nang lumabas sa mundo. Ang ambisyosong Zarain, Raysonia, at iba pa ay nagpapasalamat pa kay Juan sa pagsira sa pangako ng mga Diyos. Noon pa man ay gusto na nilang sirain ito ngunit hindi nila ito pananggahasang gawin. Dahil ang pinakamataas na klaseng manlalaban ay maaaring lumabas mula sa pagtatago upang gawin ang anumang gusto nila, ang tunay na kadiliman ay bababa sa lalong madaling panahon. Maraming tao ang nag-aabang sa pagpapawalang bisa ng pangako ng mga Diyos, ngunit hindi sila naglakas loob na sirain ito sa kanilang sarili dahil aabutin sila ng pagkalipol sa kanilang angkan. Noong nakaraan, kapag nasakop ng mga Supreme Class Fighters ang mundo ay nasa kaguluhan. Ang mga bansa at rehiyon ay nakipaglaban ng husto para sa kontrol ng mga kalikasan at teritoryo, na humahantong sa matinding pagkawala ng buhay at ginagawang isang buhay na impyerno ng mundo. Sa oras na iyon, ang pangako ng mga Diyos ay biglang lumitaw sa labas ng hangin. Idinikta nito ang lahat ng pinakamahalagang uri ng mandirigma, gayon din ang kanilang mga angkan, sekta, at puwersa, ay hindi maaaring lumitaw sa mga ordinaryong tao.
Ang layunin ng pangako ng mga Diyos ay upang mawala ang lahat ng mga mandirigma na may pinakamataas na uri at mas mataas sa mundo at burahin ang lahat ng mga baka mula sa pinagmulan, na magmukhang sila ay hindi kailanman umiral. Kaya hanggang ngayon, walang nakakaalam tungkol sa mga Supreme Class Fighters maliban sa mga nasa pinakamataas na antas ng lahat ng mga bansa. Ang kahihinatnan ng paglalaban sa pangako ng mga Diyos ay kamatayan. Noong kalalabas lang ng pangako ng mga Diyos, walang nakakaalam kung sino ang nagbigay nito o kung gaano ito kapanipaniwala. Sa makatuwid, maraming mga kataas-taasang mandirigma ng uri ang hindi kumbinsido at nagpatuloy sa kanilang sariling paraan. Ang ilan ay nagbanta pa na papatayin ang mga gumagawa ng pangako ng mga Diyos. Sumunod sa 3 araw, ang lahat ng pinakamahalaga na uri ng mga mandirigma na tumanggap ngunit ito ay namatay ng malungkot, lalagyan ng nobela. Sa huli, daan-daang libong tao, alinman sa hindi kumbinsido na pinakamataas na uri ng mga mandirigma o mga taong kaanib sa kanila, ang namatay. Sa paghusga mula sa mga sugat, lahat sila ay namatay sa isang galaw, nang walang anumang pagkakataon na lumaban. Ang buong mundo ay nahulog sa gulat. Sa oras na iyon, naunawaan ang lahat na hindi nila kayang masaktan ang mga gumagawa ng pangako ng mga Diyos dahil naghihintay ang isang malagim na kamatayan sa mga lumabag sa pangako ng mga Diyos. Ang lahat ay natakot, habang ang lahat ng pinakamahalaga sa klaseng mandirigma ay nawala sa mundo. Ang bawat tao ay natatakot sa kamatayan, lalo na ang pinakamataas na uri ng mga mandirigma. Kaya naman, sinunod nila ang pangako ng mga Diyos nang walang pasubali. Ang tanging paraan upang sirain ang pangako ng mga Diyos ay ang pagkakaroon ng sinumang sumisira nito sa pagbabayad ng kanilang buhay. Dahil pinahahalagahan ng lahat ng mga Supreme Class Fighters ang kanilang buhay, wala sa kanila ang gustong gawin ito. Nang gawin ito ni Juan, ang pinakamahalagang uri ng mga mandirigma sa buong mundo ay naganap sa muling pagkamit ng kanilang kalayaan. Inakala ng lahat na si Juan ay pinatay ng mga gumawa ng pangako ng mga Diyos matapos itong sirain. Hindi nila alam na si Levi pala iyon. Marahil ay nagtataka ang mga gumawa ng pangako ng mga Diyos kung bakit nagsimulang magpanik ang buong mundo pagkatapos mamatay si Juan at ang kanyang tropa. Ang mga Dragonites, sa partikular, ay nadama na hindi sapat ang kanilang ginagawa, lalo na sa plano ng Hidden Dragon, na magkakaiba sa pagkabigo nito. Kaya naman, pumunta sila kay Levi at inamin ang kanilang pagkakamali sa pamamagitan ng pagsasabi, mula ngayon, ang Erudia at ang mga Dragonites ay naniniwala kay Levi nang walang pasubali. Ngumisi si Levi. Kung ganoon, bibigyan kita ng sorpresa.